Ang Uterman ay isang kontinente, kung saan karamihan ng mga tao ay may espiritual na kapangyarihan at 10 taon bago nagsimula ang kwento, si Mowo, ang hari ng mga dragon ay natalo sa dakilang digmaan. Inakala ng lahat na siya'y patay na, ngunit sa hindi inaasahan, siya'y nasil sa katawan ng isang batang walang espiritual na kapangyarihan. Si Chuling Jiao ay isang batang lalaki na nagtatrabaho sa restaurant ng kanyang ina. Nais niyang baguhin ang kanyang kapalaran dahil sa madalas siyang katatawanan ng iba dahil sa kanyang kamangmangan at mataas na expectation. Isang gabi sa restaurant, si Chuling Jiao ay nagkukwento sa mga tao ng kwento ng huling labanan ni Tanwo at Mowo. Doon ang kontinente ng Yudeman ay nakakaranas pa ng mapayapa at maunlad na pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ng templo ng Chanwo. Gayunpaman, hindi na ganito ang naging kalagayan ilang taon ang nagdaan, at ang templo ng Mowo ay pinamamahalaan na ng masasamang kapangyarihan. Determinado silang sakupin ang Yudeman continent sa ilalim ng gabay ng kanilang makapangyarihang King Dragon na si Mowo, pero gayunpaman, ito'y tinalo lamang ng Panginoon ng templo ng Chanwo at ito'y batay sa sinabi ni Zaifeng. Doon ay tahasang inangkin ni Chu na siya ang tagapagmana ni Mowo, at siya rin ang pinakaangkop na tao para sa trono at maging hari. Kaso wala namang naniniwala sa kanyang kabaliwan kasama na doon ang kanyang ina at kaibigan na si Zaifeng. Samantala, isang babaeng spy mula sa grupo ng Mowo ang nagawang makapasok sa Uterman continent at nakatakas mula sa mga kawal. Habang si Chu at Zai ay nagdadala ng alak para sa isang kliyente, inabisuhan ni Zai si Chu na natalo na ang hari ng mga dragon. Subalit may mga chismis na kumakalat na ito'y buhay pa at may pagkakataon pa para sa grupo ng Mowo na sakupin muli ang Yudeman. Kaya doon, ang Akademya ng Chanwo ay nagsasagawa ng pagsusulit para sa early selection, upang magdagdag ng bagong mga Yudeman Masters at mga guro para sa kanilang dagdag depensa. Nakikita ni Chu ang sitwasyong ito bilang kanyang pagkakataon upang maging totoong bayani sa kanyang kwento at tuparin ang kanyang mga pangarap. Naisipan niyang sumali rin sa pagsusulit at maging susunod na hari ng Yudeman. Pinagtawanan siya ni Zaifeng at alam nitong hindi magagawang mapasok ni Chu ang akademya, dahil sa wala siyang espiritual na kapangyarihan o espesyal na kasanayan at halos walang silbi na parang isang bahay na walang bubong. Bigla nilang napansin ang ilang mga anino sa malapit, inakala nilang ito'y mga spy ng Mowo at doon ay sumunod si Chu sa mga ito. Nais niyang patunayan na may tapang siyang maging bahagi ng Akademya ng Yudeman. Habang tumatakbo kasunod ang mga sundalong Chanwo, nakaabot si Chu sa kagubatan at doon ay nakakita siya ng parang kislap ng berdeng liwanag ng ilaw na nagdala sa kanya sa babae na may pangalang Ryobing, kaso doon ay nagulat siya. Sa pag-akala ni Chu na mga spy ng Mowo ang mga sundalo at si Ryo ay isang inosenteng babae na nasa panganib, doon ay di matiis ng babae ang kabaliwan ni Chu at ito'y agad na tumakas at iniwan ang isang bulaklak na halimaw. Napadaan siya sa isa pang kasapi ng Mowo na nagbigay sa kanya ng isang pansamantalang mantel na nagpapalit ng kasarian, at inutusan siya na dapat siyang pumasa sa mga pagsusulit ng Chanwo at kung makapasok siya sa akademya, maaaring matukoy nila ang kinaroroonan ng hari ng mga dragon at mabalik siya. Sa kabilang dako, si Chu ay malapit ng patayin ng bulaklak na halimaw, katulad ng mga ibang sundalo at bigla siyang nakarinig ng isang kakaibang boses na nag-aalok sa kanya ng kapangyarihan. Biglang nag-activate ang masamang kapangyarihan na nagdadala sa kanya sa masamang anyo, at pinatay niya ang bulaklak na halimaw sa isang hampas at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Kinabukasan, binuksan ni Chu ang kanyang mga mata at natagpuan ang sarili sa kanilang bahay kung saan siya ay binutukan ng kanyang ina dahil sa kanyang pagkawala kagabi. Itinali niya si Chu at lumabas upang maghanda para sa isang blind date para sa kanya. Subalit swerteng dumating si Zaifeng para kunin siya para sa mga pagsusulit sa Chanwo. Habang papunta sila sa akademya, nakabangga niya si Ryo. Hindi siya nakilala ni Chu, ngunit agad siyang nakilala ni Ryo at nagtataka kung paano nakatakas si Chu mula sa bulaklak na halimaw. Napansin niya na may lihim na kapangyarihan si Chu. Naghahanap si Ryo ng paraan upang hindi makapasa si Chu sa mga pagsusulit. Pagkatapos ng pagsasubmit ng mga papeles para sa pagpaparehistro, binigyan sila ni Shamo ng pangkalahatang mga tagubilin tungkol sa mga pagsusulit. Samantala, ibinigay ni Zai kay Chu ang impormasyon tungkol sa mga kalahok sa pagsusulit at ito sina Yang Tian at Ziyi, na parehong galing sa parehong sektor, at ang misteryosong ngunit makapangyarihang batang lalaki sa tabi at ito'y si Bai Lang.
Para sa unang pagsusulit, dinala ang mga kalahok sa isang kagubatan upang hulihin ang mga halimaw na may rank 3 na mga hayop. Ang mga unang 200 individual na makakumpleto ng pagsusulit ay magpapatuloy sa susunod na yugto at kahit na wala siyang espiritual na kapangyarihan, at kahit maraming mga hayop ang nakita ni Chu, kaso nilagyan siya ni Ryo ng isang marka sa kanyang likuran na nagpapatakbo sa lahat ng hayop palayo mula sa kanya. Kahit ang malaking hayop na tigre ay hindi siya kinain at tumakbo palayo pagkatapos matamaan siya sa paa, sumigaw si Chu sa tigre habang nasasaktan ang kanyang paa. Gayunpaman, si Zio na isang mabait at kaaya-ayang babaeng may mga kapakinabangan, ay pumunta upang tulungan siya at inayos ang kanyang sugat. Paggaling ni Chu naglagay siya ng bitag at nagawang mahuli ang tigreng hayop. Gayunpaman, binago ni Ryo ito sa mas maliit na anyo gamit ang isang spell at sa huling sandali, halos hindi makapaniwala si Chu subalit naniniwala siya na nakahuli siya ng malaki. Swerte't natuklasan ni Shamo ang spell na ginamit sa hayop at pinayagang makapasa si Chu, ngunit ngayon ay kailangang matukoy niya ang spy sa akademya na gumagawa ng kabalbalang ito. Ang susunod na pagsusulit ay dapat pumasa sila sa mapanganib na tulay ng Shangyuang. Ang unang 50 na makarating sa kabilang dako ay magtatagumpay patungo sa susunod na yugto. Ang tulay ay puno ng mga hayop na kumakain ng kaluluwa at ilang mga kalahok ay namatay na. Natuklasan ni Zia Feng na ang mga hayop ay umaatake sa pamamagitan ng may marinig na tunog, kaya kung sila'y gagalaw ng tahimik ay mananatili silang ligtas. Sumunod din si Chu at Zia Feng sa kanya pero natagpuan nila ang mas malaking hayop na siyang hari ng mga halimaw. Sumama sina Chu at Zia kay Ziu para labanan ang hayop kaso ito ay nilagyan pala ng spell na gumagawa sa kanilang mga katawan patungo sa pagiging bato, sapagkat ito'y pinadala ni Ryo upang mahadlangan si Chu mula sa pagpasa sa pagsusulit. Sa kabutihang palad, niligtas si Chu ni Ziu kaso sila'y nahuli ng halimaw gamit ang mahaba nitong mga galamay at samantala, narating na ni Bailang at Ryo ang dulo ng tulay. Binalaan ni Zuya si Bailang at Ryo na huwag gawin ang anumang mga nakakahinala na mga gawain, nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nakita ni Chu ang espiritu na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan noong nakaraan. Sinabi ng espiritu kay Chu, habang ito'y nakasil sa kanyang katawan at kung sisirain niya ang selyo, magkakaroon siya ng napakalakas na kapangyarihan upang iligtas ang kanyang mga kaibigan at mabuhay ng marangal. Tinanggap ni Chu ang alok ng espiritu, ngunit ang espiritu na ito ay mula sa hari ng mga dragon na nagnanais na sakupin ang kanyang katawan at matapos mahawakan ang katawan niya, muling nagtagumpay ang espiritu. Pinatay ng hari ng mga dragon ang hari ng halimaw at para na rin makuha niya ang kapangyarihan nito, pagkatapos ay naisipan niya na i-absorb rin ang kapangyarihan ni Ziu. Bigla namang nagpakita ang direktor at bise-direktor ng akademya at ginawa nila ang kanilang pagpigil sa espiritu at kinuha ang alaala ng mga testigo, hindi pa ganap na nabubuksan ang selyo, ngunit kailangan ng bantayan ng akademya si Chu. Ang mga apektadong kalahok ay naging maayos matapos mamatay ang hari ng halimaw, at kailangan nilang mapanatiling lihim ang sikreto ng espiritu ng hari ng mga dragon. Kinabukasan, binuksan ni Chu ang kanyang mga mata sa kabilang dako ng tulay at dahil sa hindi kabahagi ng inaasahan nila sa pagsusulit ang pagpatay sa hari ng mga halimaw, ang lahat ng mga nakaligtas ay hinatulan na pasado. Hindi makapaniwala si Chu na nabigyan siya ng pagkakataon na pumasok sa akademya ng Chanwo at sa kaligayahan na ito, hindi niya iniisip kung bakit hindi niya maalala ang nangyari noong nakaraang gabi. Ipinabatid ni Sia sa mga estudyante na 18 taon na ang nakararaan ng inatake ng Mowo ang Yudeman Continent, ngunit natalo ng isang batang Yudeman Master ang hari ng mga dragon, at ang Tanwo Temple ay nagdulot ng pagkawasak. Sa pagtapos ng laban na ito, itinayo ni Feng Tanking ang templo muli at nilagyan ito ng 3 layer ng depensa, at doon ay nakuha ng mga estudyante ang kanilang itinakdang mga numero ng kwarto at ipinakilala sila sa kanilang bagong guro na si Duyan. Bagamat tila kakaibang dilaw na nilalang ito, may kakaibang kapangyarihan ito at kaya nitong magbasa ng isip at doon ay binigyan si Chu ng kwartong numero 6, subalit habang nagmamadali siyang lumabas upang tulungan si Zaifeng, nabaliktad bigla ang tag ng kwarto at naging 9. Inakala ito ni Ryo bilang kanyang kwarto kaya't nagtungo siya upang maligo, subalit nahuli siya ni Chu at siya'y binatukan ng kahoy at agad na nawalan ng malay. Si Chu ay nagsimulang bumukas ang mga mata kinabukasan nang ipahayag ang pagtawag sa mga estudyante patungo sa entrance. Higit pa roon,
si Suya ay nagdala ng 2 karagdagang miyembro ng MOO upang suportahan si Ryo, at ang ikatlong pagsusulit ay ang magtipon ng hindi bababa sa 1,000 barya sa loob ng 4 na oras. Lahat ay mag-uumpisang may mga bag na may mga barya at kunin ang mga barya ng ibang kalahok upang makaipon ng higit pa. Swerteng nakuha ni Chu ang pinakamalaking bag na may laman na 2,000 barya, ngunit sa kanyang kawalan ng kabaitan, ipinakita niya ito sa lahat, kaya't siya'y sinundan ng mga tao ng malupit. Kinailangan ni Chu na itapon ang kalahati ng kanyang mga barya upang makatakas sa mga sumusunod, pumunta siya sa ligtas na zone ngunit nasundan siya ng mga alumni na estudyante. Gayunpaman, may kakayahan na si Chu na makita ang lahat ng bagay sa mabagal na kilos na nakuha niya mula sa hari ng halimaw, habang siya'y nasa ilalim ng kontrol ng hari ng mga dragon. Nagawa niyang mapabagsak ang mga lalaki, ngunit si Ryo ay lumapit at itinali silang lahat gamit ang halaman, at kinuha ang lahat ng kanilang mga barya. Sinira ni Chu ang mga halamang nagpapigil sa kanya at nagmadali kay Zaifang upang ipahayag ang mga kapangyarihan na kanyang natuklasan. Bigla nilang narinig ang pagsabog malapit sa kanila, pumasok na ang mga spy ng MOO sa kagubatan na dala ang Dragon Orb upang hanapin ang may-ari ng espiritu ng hari ng mga dragon. Nahuli nila si Xiu at nais na i-test siya at kung siya'y mabigo, siya'y mamamatay at sa pagkakita nito, tumalon si Chu upang iligtas sila. Wala namang alam si Chu kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan dahil sa kakulangan sa karanasan, sinubukan niyang suntukin ang isa sa mga masamang tao ngunit siya ang nasaktan, kaya't naisip nilang tumakas na lamang, kasama si Zai, Xiu at ang bola. Naharang sila ng spy ng MOO gamit ang kanyang neural control, subalit swerteng nag-activate muli ang kapangyarihan ni Chu at nagtagumpay siyang depensahan ang sarili. Gayunpaman, determinado pa rin ang mga spy na patayin siya sa pamamagitan ng paghagis ng malaking bomba, ngunit sa pag-touch sa kanya, kinilala ng lila na Dragon Orb ang espiritu ng hari ng mga dragon na naruroon kay Chu at iniutos na protektahan siya. Gumaling si Chu at sinabi ng halimaw na may kulay lila, na siya'y nakakuha ng kapangyarihan mula sa hari ng mga halimaw at maaari ring gamitin ang teknik na ito na walang kamatayang depensa sa loob ng kada 12 oras. Matapos makipag-usap sa dragon, bumalik si Chu sa kasalukuyang mundo, at napansin niyang nakasuot siya ng damit ng hari ng mga dragon na hindi niya alam. Hindi naman siya interesado na malaman ang detalye, dahil siya'y sumaya sa kaligayahan ng pagkakaroon ng kapangyarihan na kanyang pinangarap, nagagalak ang mga spy ng MOO sa pagkakita nila sa hari ng mga dragon at nais siyang hulihin. Ngunit dumating si Duyan at sinakal ang mga masasamang tao dahil sa pag-atake nila sa isang ligtas na zone. Nagtagumpay pa rin silang makatakas at nagdeklara si Duyan ng pagtatapos ng pagsusulit. Dahil tapos na ang pagsusulit, kinakailangan na magtipon ang lahat ng estudyante sa pintuan ng pagkakakilanlan, kung saan tukuyin ang kulay ng kanilang item. Bawat kulay ay may kaugnayan sa iba't ibang kapangyarihan. Nagtanong si Duyan kung sino sa mga may isa o higit pang 1,000 barya ang maaaring lumapit upang pumasok sa pintuan. Ang unang sumubok ay si Bailang, at nakitang ang kanyang kulay ay puro itim, tinignan siya ng iba na may labis na pagkagulat at sumunod naman sina Ryo, Yongtian, Ziadi, at pati na rin si Zaifeng. Subalit si Chu ay kulang sa barya, biglang naririnig niya ang espiritu ng dragon na nag-aalok sa kanya ng espiritual na barya para sa pagtalo niya sa mga spy ng MOO at sa mga ibinigay na barya, pumasa siya sa pinto ng pagkakakilanlan at ang kanyang nagising na kulay ay wala. Nagprotesta ang mga estudyante at inakusahan si Chu ng pandaraya, ngunit pumagit na si Vice Director Wen upang ayusin ang sitwasyon at idineklara na bahagi na ng akademya ng Chanwu si Chu. Sa huli, pumunta si Ryo kay Zuya at ipinaalam sa kanya na kailangan pa nila ang sinaunang artifact na matatagpuan sa akademya ng Chanwu para buksan muli ang hari ng mga dragon, kaya't kailangang bantayan niya si Chu hanggang sa magawa ito. Si Chu at si Feng ay nasa parehong klase kasama sina Xiu, Yongtian, Bailang, at Ryo. Ipinaalam ni Duyan sa kanila ang 3 asignatura na kanilang pag-aaralan, at ito ang pangunahing ilusyon, pag-aaral ng gamot, at kompletong pagsasanay. Pagkatapos ay dinala niya sila kay Shifang Yu upang pumili ng kanilang sandata ayon sa kanilang nagising na kulay. Bawat isa sa kanila ay nakakapili ng sandata mula sa isang maayos na isla sa Shifang Yu. Samantalang si Chu ay iniwan sa isang isla na walang tao. Ikalawa siya pagkatapos ni Fang Tian na pumasok sa islang walang kulay at doon,
nakilala niya ang mga espiritu na nag-alok sa kanya ng laro ng dice, na madali niyang naipapanalo dahil lumaki siya sa bar. Matapos ang 50 round, pinayagan na siya na pumili ng sandata mula sa iba't ibang pakete ng liwanag at ginamit ni Chu ang mga ekspresyon ng espiritu upang pumili, ngunit nakakuha pa rin siya ng kahoy na tabla bilang sandata at muli siyang pinagtawanan dahil dito. Matapos ang pagpili ng sandata, bumalik silang lahat upang magpahinga sa kanilang mga kwarto. Sa gitna ng gabi, may mga lalaki na pumasok sa mga kwarto ng mga baguhan upang magnakaw ng kanilang mga sandata. Inagaw ng mga intruder ang halos lahat ng mga sandata ng mga mag-aaral maliban sa kawawang kahoy na tabla ni Chu, kahit na iniaalok niya ito. Kinabukasan, ipinaabot ni Zai kay Chu na ang mga magnanakaw sa kanyang kwarto ay mula sa Pure Color Clan, isang organisasyon ng mga makapangyarihang mag-aaral at sila'y may malakas na impluwensya sa buong akademya. Nang tanungin ni Duyan tungkol sa mga sandata, iilang mag-aaral lang ang mayroon nito, kabilang sina Bai Lang, Rio, Zai Feng at syempre si Chu. Pinayo ni Duyan na palakasin ng lahat ang kanilang lakas upang hindi na maganap ang gayong insidente ulit, sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ni Chu sa akademya doon ay sumulat siya ng isang liham para sa kanyang ina, sinasabing siya'y may magandang kwarto, masarap na pagkain, at mahusay na pagsasanay sa akademya at sa makatuwid, hindi na siya dapat mag-alala sa kanya. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay, ipinaalam ni Duyan sa mga estudyante ang simulation test na ika-conduct ng top student noong nakaraang taon na si Zuzang at matapos mapabagsak niya si Yang Chan sa loob ng mga segundo, pumili siyang makalaban sina Bai Lang at Rio dahil pinaluhod nila ang kanyang kalahok na si Hasi at iba pang miyembro ng Pure Color Clan kagabi. Gayunpaman, hindi madali para sa kanila ang talunin si Zuzang, sapagkat ang laban ay tila patas at habang natutuwa si Chu sa palabas, nagalit si Xu Xiang at tinawag siya para sumali sa laban kasama si Sai Feng. Kanilang inatake si Zuzang mula sa 4 na dako ngunit hindi sila makatalo at samantala, ang lila na dragon ay nagpayo kay Chu na gamitin ang kanyang sandata ng yutem na sumasaklaw sa hangin, at natuklasan niya na ang sandatang ito ay isang vacuum na humihigop, kaya't kinuha nito ang cape ni Zuzang at nalantad dito ang 4 niyang braso. Nagalit si Zuzang pero nagtapos ang pagsasanay ng laban sa pamamagitan ni Duyan, ngunit tiyak na maghihiganti si Zuzang kay Chu. Si Xu Zhang o mas kilala bilang Human C ay pinagsabihan ng kanyang guro dahil sa pagkatalo sa mag-aaral na first year lang at dahil na rin sa pagkawala ng meteore na bato, isang mahalagang yaman para sa Pure Color Clan at napagtanto ng lalaki na si Chu Leng ang siyang kumuha ng bato matapos ang kanilang laban. Humiling ito ng panahon upang makuha muli ang bato at pinagbigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Clan Master. Sa kabilang dako si Chu Leng ay kasalukuyang nag-aaral sa klase ng medisina kay Shambulin. Ibinigay ng guro ang takdang gawain na magtipon ng ilang espesyal na halaman at habang naghahanap ng kagrupo ay hinila ng isang kaklase nila si Sai Feng na dapat kagrupo niya, dito ay napilitang siya na makapareha si Ryu Bing sa kabila ng malamig na ugali nito at mga alitan nila sa nakaraan. Nagpakita pa rin ng kabaitan ang lalaki at nagmungkahi na magsama sila bilang isang koponan at dahil mahina ang kakayahan ng babae ay nasaktan ito sa proseso. Tinulungan siya ni Chu Leng nang makita na siya ay nasugatan at dahil lumaki ang lalaki mula sa kagubatan, nagawa niyang makakuha ng maraming halaman at mataas na marka. Sa ganitong paraan ay unti-unti ring nagbago ang imahe ng binata sa paningin ni Ryu Bing at matapos ang klase, dumating si Xu Zhang at ang kanyang grupo para pilitin na sumama si Chu Leng sa kanila upang kunin ang bato na tinatawag na sushi, at habang ang lalaki ay hawak-hawak nila ay sinasaktan din siya kaya naghamon siya ng laban kay Xu Zhang. Kung siya ay mananalo ay kukunin niya ang dorm ng lalaki pero kung siya ay matalo, hahayaan nito ang lalaki na gawin lahat ng nais niya at pinangako ni Chu Ling na siya ay aalis sa akademya. Ang kanilang laban ay hahatulan ni Teacher Xia Mulan subalit nang magsimula ang laban ay hindi alam ng lalaki kung paano paganahin ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang Purple Dragon Azai at pinaalam sa kanya ang katotohanan na ang kanyang kapangyarihan ay lumalabas lamang kapag ito ay nasa panganib. Kailangan niyang tigilan ang pag-iwas sa mga atake at harapin ang mga problema at doon gumagana ang estratehiya. Napupuno siya ng napakalaking enerhiya at kasanayan gamit ang kapangyarihan ng Dragon King. Hindi na siya matitinag at napakahusay ng kanyang mga galaw at kahit ang mga atake ni Human C ay madali niyang naiiwasan, kaya niyang iligtas ang sarili mula sa pinakamalakas na pagsalakay nito,
hanggang sa napagtanto ng kalaban na ang damit ni Chuling ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang mga ito ngunit bigla siyang nakuryente ng electric shock at hindi niya ito napigilan sa katawan at nawalan ito ng malay. Ipinahayag ang tagumpay ni Chuling sa laban at nakuha niya ang gantimpala. Natagpuan nila ang tirahan ng lalaki bilang isang malaking dormitoryo kaya inanyayahan niya ang mga kaklase na manirahan kasama siya. Sa kabila nito ay mas pinili ni Xiao Yi at Yang Tan ang kanilang dating mga kwarto habang si Zi Shaifeng ay kasama naman sa dorm si Bai Leng, si Ryo Bing na lang ang natitira kung saan nagpa siya ang babae na manirahan kasama si Chuling pero gayunpaman, nilagyan niya ng harang na halaman at hinati sa dalawa ang tirahan nila. Samantala si Xu Zhang ay pinarusahan ng kanyang clan boss na si Bei Chun dahil sa kanyang pagkatalo muli, at doon ay nakakagulat na si Yang Tan ay makikita natin na nagpunta sa lugar upang makipagkita sa clan boss, malalaman natin na may malalim na pinagmulan ang mga miyembro ng Pure Color Clan kaya't hindi masyadong makakilos ang akademya laban sa kanila. Sa kabila nito ay inutusan ng Vice Director si Doyan na imbestigahan ang pagkawala ng Sushi at bantayan ng mabuti si Chuling at sa gabi, natuklasan ng lalaki ang bato na nakuha mula sa laban niya kay Xu Zhang at hindi niya alam na ito pala ang makapangyarihang Sushi. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nadaganan niya at nabasag ang kanyang wooden plank kung saan nagpakita ang isa pang mahiwagang bato na nakatago sa loob nito, nagsanib ang dalawang artifact upang bumuo ng ibang uri ng mahiwagang bagay. Nagtataka ang lalaki sa pangyayari nang bigla ay nakita niyang lumabas ang babae sa dorm kaya't sinundan niya ito. Si Bai Leng ay nakasunod din pala sa babae at habang hinahabol siya ng lalaki ay nahulog ito mula sa isang puno dahil sa pagkaubos ng spiritual power. Sa kabila noon ay nagawa niyang ipadala ang espiritual na paru-paro kay Zuya at matapos ang pagkakahulog, pilit siyang bumangon at naglakad pero wala na siyang sapat na lakas para dalhin pa ang kanyang kasuotan. Inalis niya ito upang mag-ipon ng enerhiya subalit naputol ito sa pagdating ni Chuling kaya't siya'y nawalan ng malay. At dahil sa pangamba na iwan doon ang babae ay dinala niya ito pabalik sa dorm, pagkatapos ay inilapag niya ito sa kama kung saan napansin niya ang isang makintab na gem sa noo ni Ryo Bing. Nang hinawakan niya ito ay nakita niya ang kanyang sarili at isang munting bata na napaliligiran ng apoy, bigla namang nagising ang babae habang sila'y nasa isang kakaibang posisyon kaya agad siyang sinugod nito at pinigilan gamit ang mga bigkis niya. Nagbabala ito na huwag sabihin sa iba ang kanyang nakita sa pamamagitan ng pagsilid ng isang salamangka sa lalaki, bilang tugon ay sinabi ni Chuling na naiintindihan niya ito dahil siya rin ay ulila at lumaki sa isang babae na hindi nagkukwento tungkol sa kanyang mga magulang na namatay, gayunpaman ay walang tugon si Ryo Bing at umalis ito kasabay ng pag-iwan sa kanyang kwintas. Si Bai Leng ay lihim na nagtatrabaho kasama ang direktor at naghahanap ng mga traidor sa loob ng akademya. Sa kabila nito ay pinag-utos sa kanya nito na maghintay para sa tamang panahon. Sa kabilang dako ay sinubukan ni Chuling na kausapin si Xiao Yi tungkol kay Ryo Bing habang ipinapakita ang kwintas. Nang sasabihin niya na ang mga nakita ay biglang nagdugo ang bibig niya matapos magtangkang sabihin ang tungkol dito dahil sa salamangka na inilagay sa kanya noong nakaraang gabi, malalaman natin na si Ryo Bing ay kasapi ng pamilyang Huan na isang marangal na lahi na nawala matapos ang Chanwu War. Matapos nito si Chuling ay nagmamadali papuntang klase kung saan ay maling lugar ang tinuro sa kanya ni Yang Tan, doon ay inambush siya ng Pure Color Clan at ito pala ang dahilan kung bakit pumunta si Yang Tan noon sa kanilang kampo, may inggit siyang nararamdaman sa lalaki dahil sa pagtingin ni Xiao Yi sa kanya. Sinubukan ng lalaki na ipagtanggol ang kanyang sarili kung saan napaalis niya ang lahat ng kalaban pero bigla siyang binawian ng lakas at natumba sa sobrang kapaguran. Biglang lumitaw ang isang taong may maskara at sinabi na malapit na siyang mamatay dahil hindi kayang panindigan ng kanyang katawan ang dalawang banal na kapangyarihan. Sa kabilang dako ay nagmaang-maangan si Yang Tan at pinahayag na hindi niya intensyon na ibigay ang maling mapa kay Chuling at dahil dito, si Shaifeng ay nagmadali para iabot ang impormasyon sa guro habang si Ryo Bing ay naghanap ng mag-isa. Sa kabilang dako sa kagubatan ay pinagbigay alam ng tao na nakamaskara na may kaalaman din ito tungkol sa dalawang sushi na hawak ng lalaki. Sinabi nito sa kanya na ang bato na hawak ng lalaki ay susi sa paghahanap ng bilingual na isa sa 3 banal na sandata na ginamit ng Feng Tan King para bumuo ng harang para sa Tanwo Academy. Ang sandata na ito ay kayang buksan ang selyo at ibalik ang orihinal niyang kapangyarihan, gayunpaman ay hindi ito madaling mahanap dahil ito'y nakatago sa ibang mundo. Pagkatapos ng usapan ay biglang nawala ang taong may maskara matapos magbigay kay Chuling ng isang pil,
na makakatulong sa kanya sa laban sa mga miyembro ng Pure Color Clan na sumusunod sa kanya. Sa kabilang banda ay natuklasan ni Bai Leng na sinusundan ng taong nakamaskara si Chu Ling at nagmadali siyang ipaalam ito sa direktor. Sa tulong ni Ryu Bing ay natagpuan ni Shai Feng ang kaibigan nila at habang bumabalik mula sa kagubatan, nagkasalubong sila ni Bai Chuan na ikinulong ang babae sa isang rock formation at pinatalsik si Shai Feng palayo. Pinahirapan niya si Chu Ling para makuha ang sushi subalit nailigtas siya ni Ryu Bing gamit ang kanyang mga halaman. Sa kabila nito ay lumitaw ang dalawang miyembro ng Mao na sina Gui at Fu Mei upang kunin ang susi sa lalaki. Si Bai Chuan ay malapit nang patayin si Chu Ling at ang kanyang mga kaibigan subalit pinigilan siya ng dalawa at pinatakas sila dahil hindi nila dapat maaapektuhan ang kaluluwa ng Dragon King. Ginagamit lang nila si Bai Chuan bilang isa pang hakbang sa kanilang layuning buhayin ang kanilang hari. Kasabay nito ay inanunsyo ng paaralan ang paglabag ng Pure Color Clan sa mga patakaran at sila'y pinalayas mula sa akademya at ipinakulong ng 1 buwan. Inabot ang susi sa direktor ngunit sa sumunod na araw ay kinuha ito ng taong may maskara at binigay kay Chu Ling. Sa sumunod na araw ay inanunsyo ni Doyan sa lahat ng mga estudyante na ihanda ang kanilang sarili para sa paparating na pagsusulit upang maging Junior Human Hoshi. Pinahayag na dapat nilang isipin kung paano nila ipapakita ang kanilang kakayahan sa buong faculty. Patuloy pa rin na nahihirapan si Chu Ling na kontrolin ang kanyang kapangyarihan kaya pinayo ni Doyan sa kanya na magpahinga muna at huwag pilitin ang sarili. Pinahayag nito na pwede pa rin siyang sumubok sa susunod na taon para sa pagsusulit, gayunpaman ay nadarama pa rin ng lalaki ang pagkadismaya sa kanyang kahinaan. Ipinaalala sa kanya ni Ozai na kailangan niyang maging mas malakas kung hindi ay mamamatay siya kung patuloy niyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan. Ayaw ni Chu Ling na mabigo sa pagsusulit kaya't nagpasya siyang hiramin ang bilingual sa sandaling panahon upang buksan ang kanyang selyo. Sa gitna ng gabi ay gumising siya upang magtungo sa lugar kung saan siya inimbitahan ng taong may maskara. Ginamit nito ang susi upang matukoy ang kinaroroonan ng bilingual at saka pinadala si Chu Ling upang kunin ang banal na sandata habang hinaharap niya ang mga guardian spirits. Sa kabila nito ay hindi nauunawaan ng lalaki ang sensitibong kalagayan ng mga pangyayari at inakala na madali niyang maibabalik ang banal na sandata, at matapos magising ang kanyang kapangyarihan habang hawak ang sandata, nabasag ang ikatlong depensa ng akademya at naramdaman ni Chu Ling ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. Matapos nito ay nalaglag ang bilingual at hindi niya ito mahanap para maibalik at dahil umaga na, binilisan niyang bumalik sa silid-aralan para sa pagsusulit at nagdesisyon na hanapin na lang ito pagtapos ng lahat. Nagsimula na ang exam at ang mga estudyante ay nakipaglaban sa kanilang mga katunggali, nakarating siya sa tamang oras para sa kanyang laban at humarap sa kalaban na may malaking espada. Nagawa ni Chu Ling na pigilan ito gamit ang kanyang katawan at inatake ang kalaban na kinagulat ng lahat. Samantala si Zuyo ay kasalukuyan na hinahanda ang kanyang hukbo upang labanan ang Tanwo Academy, biglang bumagsak si Chu Ling kasabay ng pagpasok ng hukbo ng Mao sa lugar. Ilan sa mga estudyante ay napasabak sa laban at ang natitirang iba ay inutusan na lumabas ng lugar sa pamamagitan ng pinto sa timog, habang ang mga guro naman ay nagmamadali upang protektahan sila. Papunta si Zuyo kay Chu Ling na walang malay at sa wakas matapos ang maraming taon, lumitaw ang direktor at inilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Feng Tanking. Sinabi niyang bahagi ng plano nila ang paggamit kay Chu Ling upang maakit si Zuyo at ngayon ay hindi na ito makakatakas pa. Dahil sa impormasyon na ito ay nag-transform ang kalaban sa isang mapaminsalang halimaw upang atakihin si Feng Tanking, na nagsimula ring mag-iba ng anyo sa kanyang malakas na bersyon gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang direktor ay akma ng papatayin si Zuyo pero inilabas nito bilang bihag ang huling miyembro ng Hua bloodline na si Ryu Bing. Sa pagka-realize na masama ang intensyon nito ay inatake ng babae si Zuyo gamit ang kanyang mga sanga. Matapos ang matagumpay na pagtalo sa kalaban, ay sinabi ng direktor sa babae na sasabihin nito sa kanya ang lahat ng gusto niyang malaman. Bigla namang inatake si Feng Tanking ng vice director na si Wenwo. Ito ay anak-anak ng Dragon King na si Kuluwang at ilang taon siyang naglaan sa Tanwo Academy upang hanapin ang paraan upang muling buhayin ang kanyang ama. Bukod doon ay ipinakilala niya ang sarili bilang ang tao sa likod ng nakamaskara na nakaengkwentro ni Chu Ling. Habang walang malay ang lalaki ay nagkaroon siya ng pangitain at natuklasan na si Kuluwang ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nagtangka si Chu Ling na tumakas subalit tinali siya ng Dragon King at ang kanyang katawan ay kontrolado nito.
Samantala sa pamamagitan ng katawan ng binata ay kumilos si Kuluwang patungo kay Wenwu kung saan ipinayo ni Feng Tanking na sumuko na ito, yamang napaliligiran na sila ng Tanwu Defense Force ngunit biglang dumating ang Pure Color Clan at tumulong sa pagtakas ng babae patungo sa altar ng huling laban. Ipinag-utos ng direktor sa lahat na magmadali dahil kailangan nilang iligtas si Chuling sa loob ng susunod na 4 na oras, hanggat hindi pa lubos na nabubuhay ang Dragon King kung hindi ay mapapahamak ang lahat. Sa altar habang ang katawan ng binata ay bihag ni Kuluwang ay pilit siyang tumututol sa masamang intensyon ng Dragon King sa kanyang katawan. Gayunpaman ay unti-unting nauubos ang lakas ng binata habang nasa katawan niya ito, habang nagmamadali ang direktor at ang iba pa na magtungo sa Moho Temple. Samantala ay ipinaalam niyang Tan kay Shioyi na kasapi rin siya ng Pure Color Clan at mahal niya ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maaaring payagan ang babae na maagaw ni Chuling, subalit sa kabila ng kaalaman na may Dragon King na nakakubli sa loob ng binata ay pinili pa rin ng babae si Chuling sa halip na si Yang Tan at umalis ito para tumulong na mailigtas ang binata. Nakarating na si Feng Tanking at ang iba sa Moho Temple ngunit sila ay inatake sa pintuan ng mga kaluluwa. Habang ito ay nangyayari ay natagpuan ni Rhea Bing ang paraan upang makapasok ng lihim. Si Chuling ay sumuko na at ang kanyang katawan ay unti-unting naglalaho habang nasa kontrol ni Kuluwang. Sa oras na iyon ay biglang naalala ng babae ang gem sa kanyang noo at nagamit niya ito upang ilipat ang kanyang kamalayan sa loob ng isipan ng binata. Doon ay ipinakilala nito sa kanya na siya ang taong cloak na nakilala nito at naniniwala siyang magwawagi sila bilang isang koponan. Inatake siya ni Kuluwang at sa pagnanais na mailigtas ang babae ay nagising ang orihinal na transparent color spirit ni Chuling, dahil dito ay nagsimulang humina ang kapangyarihan ng Dragon King habang nasa loob ng kanyang unconscious na katawan. Sa kabila nito ang nabuhay na kapangyarihan ng binata ay wala pa ring laban kay Kuluwang kahit ano pang gawin niya. Ginamit ni Ryu Bing ang kanyang mga sanga upang hadlangan ang kalaban subalit agad itong nag-power up at pinalaya ang sarili. Nagsabi si Kuluwang na hindi sila papatayin sa kabila ng pagpapalabas ng mas makapangyarihan na mga atake. Dahil dito ay napilitan na rin na gamitin ni Chuling ang kanyang colorless spiritual power upang protektahan si Ryu Bing, pero gayunpaman ay nasira ang kanilang proteksyon at pinahayag ni Kuluwang na dahil nasa kanyang teritoryo sila ay kailangan nilang sumunod sa mga patakaran niya. Sinabi nito ang unang patakaran na ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon kasabay ng pag-atake sa binata na nagawang iwasan ni Chuling Xiao, nagbigay ang binata ng isang atake na inaabsorb lang ni Kuluwang at inilantad ang ikalawang patakaran, na habang mas maraming espiritual na kapangyarihan ang kanilang ginagamit ay mas lumalakas siya na nagbibigay daan para mas mabilis siyang gumaling. Ginamit ni Ryu Bing ang kanyang mga vines upang hilahin si Ling palayo at ginamit ang kanyang sarili upang harangan ang atake. Dahil doon ay unti-unting naglalaho ang babae at doon ibinigay ni Kuluwang ang ikatlong patakaran, kung ang isang tao ay matatalo sa kanyang teritoryo ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay mapupunta rin sa kanya. Habang unti-unting nawawala si Ryu Bing ay ipinaabot niya kay Ling na nais niyang magpasalamat para sa lahat ng mga pagkakataon na tinulungan siya nito, nang tuluyang nawala ang babae ay may nagising na kapangyarihan sa binata at nagkaroon ng lakas ng loob upang harapin si Kuluwang. Nagsimula siyang sumugod at magbigay ng sunod-sunod na suntok na nagsusumiklab sa kalaban, sinubukan ni Kuluwang na hawakan siya gamit ang mga vines na nakuha sa babae, subalit hindi ito nagtagumpay at pinaulanan siya ng binata ng mga machine fireballs. Gayunpaman dahil sa mga patakaran doon sa bawat paggamit niya ng kapangyarihan ay mas mabilis na bumabalik si Kuluwang, dahil dito ay huminto si Ling na gumamit ng spiritual power kaya nauwi na lamang sa pisikal na atake ang ginagawa niya. Sa proseso ng paggamit ng kamao ay nawala ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay ang isa pang braso, si Kuluwang ay bumangon at sinakal ang kanyang leeg kasabay ng pag-uusap nila tungkol sa pamilya Hua, subalit biglang sumiklab ang isang malakas na liwanag at napaubo muli ng dugo ang binata dahil doon. Sa totoong mundo si Ryu Bing ay ginamit ang kanyang mga sanga upang sirain ang domain ng Dragon King at nang magising si Chuling, inilagay ng babae ang mas matinding selyo sa kanya at pinangako na papatayin siya kung ibubunyag nito ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa Dragon King ay sinabihan siya ng walang kwenta ng babae dahil kinakailangan pa rin niyang ulitin ang pagsusulit, samantala sa ibang dako, habang nakaupo sa kanyang trono si Dark Moon Lord ay sinasabihan nito ang kanyang mga tauhan na siya na ang bahala sa lahat simula ngayon.
At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.